Malakas, malawak at mapabinsala. Ganyan po ilarawan ng Pag-asa ang bagyong Uwan na patuloy na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility. Naghahanda na ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Northern at Central Luzon. At mula sa Baler, Aurora, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, dito nga sa Aurora ay maagang nagpulong-pulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para nga paghandaan ang bagyong Uwan at ang patuloy na panawagan ng mga lokal na pamahalaan. Lumikas na yung mga nakatira sa flood-prone at landslide-prone area para makaiwas sa peligro. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam sa boundary ng Ifugao at Isabela bilang paghahanda sa bagyong Uwan. Kanya-kanyang bilad ngayon ang aning palay ang mga magsasaka sa Isabela. Iniisip na ng ilan kung saan itatago ang kanilang mga alagang kambing. Pati yung mga alaga ko, talagang yung bubong nila tatalian ko rin. Kaya nukaran ang daming namatay, 15 kambing. Ang ilan, di muna namili ng manok sa ibang probinsya. Mahirap naman po, baka mamaya mabutan kami ng bagyo sa daan. Sa Kapitolyo, nakahanda na ang gamit pang rescue, maging ang mga food pack. Kung mayroon hong umiral na tropical cyclone wind signals, ay in effect na ho yung liquor ban ho natin at yung ipinagbabawal ho ang lahat ng uri ng paglalayag, pangingisda at pagbiyahe ho sa dagat o ilog. Sa Baler, Aurora, may mga nagkansela na ng kanilang booking sa mga resort at hotel. So far, may mga nag-rebook na ng mga rooms nila. Yung iba naman, umaasa pa rin na lilihis yung bagyo. Ang ilang atraksyon sa lugar, gaya ng surfing, inaasahang magiging matumal. Walang maturuan ng surf eh. Walang turista, walang turista napunta. Gawa siguro ng bagyo. Ang iba, naghahanda namang lumikas. Itong araw na ito, lilipat na kami sa lugar na dapat namin lipatan. Kasi hindi na kami naghihintay na aabisuhan pa ng barangay. Delikado na nga yung panahon na yan eh. Sa bayan ng Dilasag, kinansela na kanina ang panghapong klase at trabaho sa gobyerno. Sa ganito pong kaaga pa lamang na paghahanda ay sana po'y lumikas na tayo para hindi po tayo magkaroon ng isang malalang sitwasyon. Sa Kalasyaw, Pangasinan, naglinis na sa mga ilog at inayos ang natibag na dike sa Barangay San Vicente. Tuwing po ang pag-iikot, although meron na tayong isang nakausap. And also, we are coordinating with other business establishments na maging alternate evacuation in the event na malakas talaga yung maging epekto dito sa ating bayan. Nagsagawa rin ng pre-disaster risk assessment ang Pangasinan PDRRMO. Nasa blue alert status na ang kanilang Emergency Operations Center. We strongly recommend for the LGUs to conduct preemptive evacuation. Habang wala pa yung epekto ng napakalakas na bagyong Uwan. Isinailalim naman sa blue alert status ang Baguio City. Ibig sabihin, activated na ang command centers ng mahigit 100 barangay para ma-monitor ng CDRRMC ang kanilang paghahanda. May inilagay na ring sirena sa isang drainage canal para magbigay hudyat ng forced evacuation kung sakaling umabot ito sa critical level. Sa ngayon, nakahanda na ang mga evacuation center pati ang mga equipment kung kakailanganin. Sabi ng City Hall, pinangangambahan sa lungsod ang mga pagguho ng lupa. Common dito sa amin is yung rain-induced landslides. Pia, maghapong naging napakainit ng panahon dito sa Baler pero ngayong gabi ay nakaranas kami rito ng mahinang pag-ulan. Ayon naman sa gobernador ng Aurora, naka-preposition na ang mga pagkain, ang heavy equipment, gayon din ang mga rescue team. Pero patuloy pa rin nilang paalala, Pia, na sana daw ay lumikas ang mga nasa critical areas para nga walang maitalang casualty dito sa kanilang lalawigan. At live mula rito sa Baler, Aurora para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.